kami sa Baguio City. At syempre, papakarwash muna natin yung sasakyan para pogi siya sa daan. Pagkatapos, syempre, ilalagay na natin yung maleta sa sasakyan. Medyo marami din yung dala kasi kasama natin si baby. Uy, ang sarap ng tulog ah. Okay lang yan. Marami pa kasi kailangan asikasuhin. Buti na lang nakapagpagupit pa ako bago umalis. O, diba? At si Mrs. ready na rin. Nire-ready rin niya yung pagkain ni Choco. At syempre, ready na rin si baby. O, diba ang cute niya? Dahan-dahan lang sa paggalaw at paglakad para hindi siya magising. Unang biyahe ni baby sa Baguio agad. O, diba para lang ako nagdadala ng grocery? Hindi naman ganun kabigat, para lang din ako nag-gym. Ang oras pala natin ngayon ay 3:30. Madaling araw pala kami aalis. At ito pala si Kuya Brand. May dala-dala siyang biskwit para sa akin. At heto naman si Kuya Kel. Meron siyang dala-dalang baon. Suka ko, te. Para puno siya kasi. Buksan mo. At dahil dyan, tara na! First time pala akong mag-drive ng ganyang kalayo at sa Baguio pa. Mahaba-habang biyahe ito. I-fast forward na natin. At ayan, konti na lang at mag-i-stop over muna. At itong isa, tulog pa din. Ang galing. At bago kami umakyat, stop over muna. At ayan, nagising na si Bebe. Ting pahinga lang, mag-aalmusal din. 3 sasakyan pala yung ginamit namin. Convoy na lang para hindi maligaw. Nakapag-almusal na din at ready to go na ulit. O diba good mood si baby? Happy heart? Bago natin pagpatuloy yung biyahe, meron lang akong gustong i-share sa inyo. Ang sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. May oras para sa paghihintay, para sa pag-aani, at may oras para sa tagumpay. Hindi minamadali ang mga plano ng Diyos. Kaya dahil sa kanyang timing, ay lagi at naaayon sa kanyang layunin. Kahit hindi pa nakikita ang resulta, mahalagang magpatuloy at magtiwala sa tamang proseso. Ang bawat bagay ay darating sa tamang panahon. Fighting! Dahil dyan, nakadating na kami sa unang destinasyon namin, Botanical Garden. Wow! Dala-dala namin yung stroller. Kaya lang parang medyo pahirapan lang sa hagdan. Pero kailangan kaya kakayanin. Fighting! At heto si Bebe, tulog pa din. Nagre-reserva na ng lakas para mamaya. Kaya heto, magpipicture muna. Tulog si Bebe sa picturean, kaya dapat meron din siyang solo. Himbing ng tulog niyan. Nilagay ko na rin pala siya sa stroller. Medyo dahan-dahan lang sa pagbaba kasi madulas. Buti na lang maganda yung panahon, hindi umuulan. Kung sakaling umuulan, nadali na. Medyo na traffic lang. Ito pala, kasunod namin si Kuya Lu. At sa wakas, nakababa na din kami. Kaliwalas talaga ng panahon. Ang sarap talagang lumibot kapag ganyan. Lalo na kung Baguio pa. Ano na, tara? Salitan kami ni Mrs. sa pagtulak dun sa stroller. Mayang paggising ni baby, bubuhatin ko naman siya. Himbing ng tulog pagkagising niya mamaya, nasa Botanical Garden na siya. Surprise! Ang wish ko, bumaba na yung gas. Picture taking muna kasi gisingin na si baby. Yung tingin niya nagtataka, nasaan kaya ako? Picture taking with Lola at Lolo, kasama yung mga pinsan niya syempre. Bebe, yan na. Bebe, lalakad tayo. Na. At dito nga meron na namang wishing well. Maghahagis sana ako ng barya kaso kukunin ko muna yung barya na hinulog ko kanina. Siyempre joke lang. At least nag-explore sa baby. Iba-iba yung nakikita niya. At dito nga pumasok kami doon sa kuweba. Titignan namin kung saan kami lalabas. Or kung may labasan nga. Pagpasok pa lang ng kuweba, si Bebe nakatingin sa mga ilaw. Hindi umalis yung tingin niya sa mga bombilya. Habang kami kailangan namin tingnan yung aming dinadaanan. At sandali lang, pagdating namin sa dulo, wala nang ilaw. Pagkakaalam namin meron tong lalabasan pero dahil wala nang ilaw, babalik na lang kami. Nakita mo? May zombie? Saan? Nakalabas tayo sa mga mundo. Dalas tayo. Nabidyohan tayo, no? Tuloy-tuloy lang ang lakad. Tinatanaw ang bawat tanawin. Tapos bigla na lang ng aking silipin. Nay, tulog ang bebe. Ha? Tulog ang bebe. Ayun sa elepante elepante yun. Ay, hindi yan. Yun yung elepante. Hindi po yan elepante. Ayun yun. Alis ko na ako. Baka kala nila din yung elepante. At dito nga magpapahinga muna kami kasi sobrang sakit na ng paa ko. At heto na nga, dire-diretso na. Pagkatapos ng Botanical Garden, pupunta na kami sa palengke. Nabubulol ka na, sir. Lakad-lakad lang, hindi namin alam kung saan ang pupuntahan. Naliligaw na yata kami. At syempre, magtatanong na. Bilisan na lang natin at tumalon na tayo doon. At ayan, di ba, ang bilis. Andito kami kasi
mamimili lang kami ng kaunting pasalubong. Baka kasi bukas magdire-diretso kami, hindi na kami makapamili. At syempre, pagkatapos na ito, maghahanap na kami ng kakainan. Tutry sana namin yung good taste dito sa Baguio. Ang kaso lang, blockbuster. Tignan nyo naman yung mga naghihintay sa labas. Napakarami. Kaya napagdesisyonan namin na humahanap muna kami ng ibang kakainan. At si Batang Makulit nakakita ng strawberry. Pupumilit na bumili. Ang kaso lang, sabi namin, pupunta kami bukas dun sa strawberry farm. Kaya wag ka munang bumili kasi hindi ka na magiging excited bukas. At dito kami napadpad dito sa Sizzling Plate, Baguio. Abay, medyo gutom na pala ako dito. Ay, hindi pala medyo lang. Gutom na talaga ako. Kaya kukuha na kami ng pwesto para maka-order na at makaupo syempre. Buto na lang si Bebe tulog. At least, di ba, makakakain ng maayos. At si Kuya Brents naman ay mukhang gutom na din. At dahil dyan, kakain na kami. At dyan, puputulin ko muna yung video. Abangan ninyo ang part 2. Bye-bye! Fighting!